I'm bad as bad can be, so bad that it's hard to believe. Ayun, so, naririnig ba ako, closers? Naririnig niyo ba ako, miners? Clear naman ako? Yes, loud and clear. Okay, sige. So, start natin, no, anuhan ko na lang to, bilisan ko hanggat maaari. So, naipasa na naman sa inyo ni Coach Fer siguro yung na-share ko sa inyo regarding sa follow-up, yung isa kong ginagamit na script. Na-distribute na naman siguro sa inyo yun. So, pasadahan na lang muna natin yung follow-up via text. So, bakit nga ba may follow-up via text? Kasi ginagawa ko yun kasi marami akong hindi nakakausap na natatawagan ko pero hindi sumasagot. So, masasayang kasi siya. So, ang tanging means ko lang para makausap sila or ma-close sila pa rin, hindi sila masasayang is via text. Actually, mas maganda yun eh. Kasi sa chat kasi, usually karamihan hindi ka isisin kasi makikita nila, masasabi nila, malalaman natin na nag-sin sila. So, usually hindi sila nagsisin kapag ganun. Lalo na kapag hindi pa sila interested nung mga oras na yon. So, mas maganda sa text kasi hindi ka nila may ignore. Babasahin at babasahin nila yon. So, kaya ko ginawa yung follow-up via text din. Tapos, meron siyang dates na mas effective. Yun nga yung 14 ng gabi, 29 ng gabi. Kasi, kinabukasan sahod. 14 ng gabi kasi, nasabi ko na rin naman siguro to dun sa recall ko na lang. 14 ng gabi kasi usually tayo, pag sahod pa lang natin, o kahit wala pa sahod natin, kahit ako nag-iisip na ako na kaya bibiling ko bukas. Kaya bibiling ko. Diba? May ganun tayo ugali mga Pilipino. So, 14 ng gabi kasi, although nakapag-isip na sila, plinano na rin na, bibili ako ng ganito, ng ganyan. Pag matitrigger kasi natin yung sense of urgency nila nung gabi na yon. So parang, ay wag na muna to, ito na lang muna kasi 24 hours lang. So mas fresh yung sense of urgency. Na kinabukasan, once na nahawakan nila, talagang yun yung unahin nila, yung pag-enroll. Kaya yun yung schedule ko na ginagawa ko, yung follow-up na ginawa ko na yun. Ang lang nun is, isang beses mo lang siya magagamit sa isang prospect. Kasi mawawalan na ng katotohanan masyado yung yung follow-up text. So, pwede niyong gawin sa follow-up text, every week lang yun, mas maganda. Kasi kung aaraw-arawin niyo yung follow-up via text, parang malalabas na naghahabol kayo eh. Parang, which is hindi tinuturo sa atin, nasabi na rin siguro sa inyo na hindi tayo maghahapol sa mga prospect. So, maganda siyang gawin every week, once a week. Pero hindi yung palagi kayong gagawa ng gimmick na may promo, ganyan. Pwede niyong gawin is yung follow-up niyo rin sa chat. Halimbawa yung testimony ni ganito, nag-post siya ng ganito na may kinikita na siya. Gawin niyo, copy niyo yon or hindi, huwag niyo i-copy. Pwede niyong gawan na grabe ito, si ganito, ganyan, di ba? Ganon. Tapos, imbis na yung picture, pwede nyo ilagay dun sa follow up na follow up nyo. Yung link ng picture, yung link ng post, yun yung ikakopy nyo, ilalagay nyo sa pinakailalim. So, parang anong nangyari, yung ginagawa nyo sa chat, nagfa-follow up kayo, ganon din sa text. Yun yung pwede nyo gawin ng every week. Tapos kapag sumapit na ng 14 at ng 29, kung bago magsahuran dapat meron kayong maisip na mas papatok na follow-up. Yun yung ginawa ko kasi, naisipan ko lang siya kasi yun nga sabi ko, every 14
1429, mas maganda talaga mag-follow up. So dapat, pag nagamit nyo na kasi yung follow up na yun na i-compile ko, sa ibang tao nyo na ulit siya pwede magamit. So mas maganda kung halimbawa sa follow up via text kayo ng ibang gimmick naman. Pwede kayong humanap ng magiging pwede kayong humanap or gumawa ng sariling script nyo. Tapos pwede nyo silang kamustahin. Pwede nyo silang kamustahin actually na kada prospect same script lang na kamusta ka na nga pala ganito. Tatandaan ko hindi ka nakaabot sa promo natin. So ano ba yung nangyari bakit hindi ka nakaabot? Ganon. So nag-engage ka na, nag-follow up ka na. May mga magre-reply. Meron at meron din na hindi. So, actually dapat inaalagaan niyo yung mga prospect niyo na natawagan niyo na. At saka kahit hindi pa dapat inaalagaan niyo yan kasi dun tataas yung conversion rate niyo dun sa mga luma. Huwag kayong aasa dun sa mga bagong pasok na hindi niyo na pinapansin yung mga luma. Kasi actually dapat yun yung mas tinututukan niyo ng pansin kasi na-close niyo na yun nakausap niyo na yun alam na nila. Kulang lang sila ng konting convincing pa. Paano niyo sila makukonvince kapag naaalagaan niyo sila ng follow-up, pag nakikita nila na consistent yung follow-up niyo, kapag kinakausap niyo pa rin sila, kapag nasasagot niyo yung objections nila, yun yung pinaka-importante din. Hindi lang sa pagpa-follow up, pati sa pagpo-close. Kung paano niyo nasasagot yung objections nila. Kasi meron yan meron din, based on my own experience din, meron din akong bago siya sumali, ilang araw meron siyang sunod-sunod, may tatanong siya ngayong araw, after 2 days, may tatanong siya ulit ngayong araw na to. So, kailangan alam mo yung isasagot mo. Alam mo dapat maipaparamdam mo sa kanya na alam mo yung sinasabi mo, na alam mo kung ano yung business na to. Hindi dapat yung, kasi ganun, lalo na sa call. Doon sa upsell, ito, isa rin yun, mai-apply nyo rin yung sinasabi ko. Bukod sa pag-follow up sa call, dapat alam nyo yung sinasabi nyo. Kasi tayo, usually sa pagkausap natin, hindi na para sa akin advisable yung authoritative na pakikipag-usap yung, so gaano ka ba? Yung ganon. Kasi, iba na yung tao ngayon, medyo palaban na sila hindi sila yung, pag ganon yung ginawa mong approach, sa pag-upsell din to isama na natin yung pag-upsell. Pag ganon yung ginawa mong ako kasi pag nag-upsell ako, nabawa nagtiin na sila. Napanood na nila yung upsell script, tapos na tawagan mo ulit. Tinatawagan ko ulit. Uunahan mo sila ng, so kamusta? Yung video na napanood mo, interested ka ba? Huwag mo hayaan na unahan ka nila na ay hindi po muna ako kasi hindi mo na maipapasok yung mga, hindi mo na makukuha yung mga natitirang tanong sa utak nila. Kailangan unahan mo sila. Pagsagot nila, so nagustuhan mo ba yung yung ganyan? May nagustuhan mo ba yung napanood mo? Meron ka bang questions regarding dun sa business package promo natin? Pwede mo siyang itanong sa akin, feel free para mai-assist kita and ma-clear ko sa'yo. Ganon. So, merong hindi talaga mag-upgrade. Ngayong, nung during nakausap mo siya, meron talagang hindi. Pero lagi silang may tanong sa isip nila. Which is, kapag nasagot mo yon, may 50% possibility na kahit ayaw nila mag-upgrade ng time na yan, nung kahabang kausap mo siya, kapag nasagot mo yon, 50%, makukuha mo yung 50% nila na mag-upgrade sila, gawa nila ng paraan. Or, kasi kahit, parang lang din yan sa pag-pay-in. Sabi nila, wala na po kasi akong pera, ganito, ganyan. So, kaya mo kailangan silang unahan na makuha yung objection nila. Kailangan masagot mo. Kasi pag masagot mo yun, dun yung 50% nila makukuha mo agad yun So, napakalaki na nung chance na mag-upsell sila. Napakalaki na nung possibility na mag-upsell sila. Pero wag yung pipilitin. Ang question lang na dapat sasagutin mo sa kanila, isang beses na tanong lang kailangan. Madami na yung dalawa. So, sagutin mo yung unang tanong niya at yung pangalawa. Pero sa pangalawa, isama mo na yung closing question na, so sa tingin mo, interested ka ba? I-grab mo ba yung package natin, yung business promo package natin? Wala naman problema sa akin kung hindi mo siya i-upgrade. Since student ka pa rin naman na ngayon.
Kung ayaw mo, walang problema, ituturo ko na sa'yo yung next step na gagawin mo kasi marami pa akong kausap na i-assist ko din. Ganun lang yung magiging yung magiging flow. Pag sinabi niya, basta kailangan masugot mo yung tatanong niya. Tapos pag sinabi niya, hindi po muna talaga sa ngayon, okay, next ka na. Basta mas malaki lang yung possibility na mapa-upsell mo siya pag ganun. Kasi usually, kapag napanood nila yun, meron silang magiging tanong sa isip nila na kailangan mo masagot na makakadagdag sa possibility na mag-upsell sila. Kasi ganun yung ginagawa ko. Kasi 'di ba usually, pag na-send yun na yun, tatanong nyo lang, so mag-upsell ka ba? Meron hindi na masasagot sa utak niya. Meron nga din ako nakausap na bago siya nag-upsell. Hindi po ba to scam? Tsaka lumabas yung objection niya na scam. Hindi po ba to scam? Kasi medyo palaki na po ng palaki yung nilalabas ko na pera. So yun, sagutin mo yung objection na hindi ko na ngayon di-discuss ngayon kung paano masasagutin kasi kailangan dapat alam mo rin yun. Dapat pinag-aaralan mo rin kung paano sumagot ng objection. Pero ang point lang is kailangan mo masagot yung objection niya na yon. Ngayon, pag nasagot mo pangalawang question hanggang pangalawang question lang palagi, di na dapat hahaba yan kasi upsell lang naman yan. Mag-upsell at mag-upsell pa rin naman yan soon, in the future, kahit hindi man ngayon. So, hindi mo na dapat pahabain. Basta sa pangalawang question, so ano sa tingin mo? Mag-upsell ka ba or hindi na? Kung hindi na, walang problema. Ituturo ko na sa iyo yung next step mo kasi marami pa akong i-assist. Pero in a friendly way. Kahit sa pagko-close na apply nyo rin yun, hindi na applicable at advisable para sa akin ngayon yung, so mag-apply ka ba? Walang problema, kaya mo. Hindi na siya ganun kasi yung mga tao ngayon, palaban na. Kung ikaw ay nasa stage pa lang na wala ka pang level ng Carl Serrano, wala ka pa sa level ng Carl Serrano, ng Daniel Santander o ng Dennis, kung sino pang matataas, dun ka muna sa friendly conversation. Parang kinakausap mo siya as kaibigan. Hindi yung dapat humble ka lang. Mai-apply mo yan sa pag-upsell at sa pagko-close na rin. Dapat hindi yung, so mag-upsell ka ba? Walang problem, hindi. Kasi medyo arrogant yung dating. Arrogante na. Dapat maramdaman nila na approachable ka. Dapat maramdaman nila, dapat maging comfortable sila sa'yo. Dapat nila, hindi sila, kasi kapag ganun yung ginawa mo na, parang ka, arrogante ka, magkaka-wall sila. Magkakaroon sila ng wall sa'yo na, naman ito. Hindi na sila yung parang maano na sa utak nila na medyo mahirap kang i-approach kasi parang mataray ka ganun. Which is wag mong gagawin sa panahon ngayon kasi nga iba na tayong mga tao ngayon. Kahit ikaw may gumanon sa iyo bigla tapos 'di ba? Kasi reality, ang tao bumabase ng respeto sa iyo. Ang titignan nila ay kung gaano kadaming pera meron ka. Yan yung reality. So kung at least, kung wala ka mang pera, makuha mo dapat yung respeto nila. Paano? In a way na nasasagot mo yung objections nila. In a way na nararamdaman nila at nakikita nila na alam mo yung sinasabi mo. In a way na alam nila na yung mga sinasabi mo informative or na-fulfill talaga sila or nasa-satisfy sila dun sa mga tanong nila talagang nasasagot mo. Doon, at least doon, nakukuha mo yung respeto nila kahit hindi ka pa ganun ka-successful sa ngayon. Ganun lang yung ng pag-upsell. Kahit pwede nyo rin i-apply siya sa pag-close via call. Hindi na advisable ngayon yung yung ganun yung parang medyo arrogante na. So ganyan. And isa pa sa via text, mas magiging pwede nyo rin gawing pang follow up. Kasi tayong mga hindi pa ganoon hindi pa tayo nagkaka-result ngayon. Ang magiging pinakamalaking natin is pinakamalaking magagamit natin para kapag pasali tayo is si Coach Carl. Paano si Coach Carl? Yung social media accounts niya. Kasi pag ginagawa ko to personally, lahat ng social media accounts niya,
Naka-save sa phone ko, naka-save sa computer. Paano ko siya ginagawang pang-follow up? Kapag na-close ko na siya, sasend ko siya, kapag na-close ko siya, tapos nag-commit na siya ng payment, isasend ko siya na ang script ko is, sakali nga pala na hindi mo pa napapanood yung mga free videos ni Coach Carl sa mga social media accounts niya, ito yung mga links. Marami din dyan na videos na libre mo mapapanood at marami ka ring matututunan. Send mo yon. Bakit ko ginagawa yon? Kasi para siyang hitting two birds with one stone. Una is, yun nga, mapapanood nila yung mga videos, mas maha-hype sila lalo kasi makikita nila, mas lalo silang mamamotivate or may inspire doon sa mga videos ni Coach Carl. Pangalawang reason kung ba't ko ginagawa yun is parang sinagot mo na yung tanong sa utak nila kahit hindi pa nila tinatanong kung legit ba to. Paano? Kasi ikaw na, common sense na lang yun, makita mo sobrang daming followers. May tao ba sobrang daming followers? Scam pala. May tao bang sobrang daming followers? Daming positive na comments? Scam pala. Diba? Tapos, na-feature pa ni Chinkitan. So, common sense na lang yun. So, parang sa pagsasend mo nun, hitting two birds with one stone na. Parang sinagot mo na yung question nila. Kasi hanggat hindi pa yun sumasali, hanggat hindi pa nagiging member, palagi meron sa utak nilang doubt. Lagi silang may duda ba kahit hindi nila yung tinatanong. Meron at merong doubt. Kaya pag ganun, sinesend ko pa rin talaga yun na para yun nga, para makita nila, dagdag hype. And pangalawa, para masagot agad yung tanong nila sa sarili nila na, ang dami ng followers mo, mukha namang hindi scam. Kasi, di ba, ikaw na, scam, ganyan kadami followers mo sa YouTube, sa TikTok, sa ganito, ganyan, di ba? So, common sense na lang yun. At least, ang dami ko na napasali dahil doon. Dahil dun sa script na yun. Sinasend ko kasi yun. So, yun nga, kaya gagamitin mo pa din si Coach Carl. Kasi, di ba, bilang member niya, yun yung napakalaking advantage mo kasi magagamit mo yung credentials niya bilang founder ng Team Genuine, bilang na-feature ni Chinkitan, magagamit mo yun para magtiwala rin sa'yo yung tao. Hindi man sa'yo kasi wala ka pang resulta ng sobrang laki, kay Coach Carl. Kaya hindi ko alam, pero kahit sa akin na lang, proven ko yun. Sobrang laki ng tulong sa kanong script na yun ng mga social media accounts ni Coach Carl. Napakadami kong napasali na to pay in dahil doon sa links na yun. Hindi naman siya lumalabas na wag lang kayo gagawa ng follow up na ang labas ay defensive or offensive masyado. Para lang kayong nagbabalita. Ganun lang dapat yung pagsa-follow up nyo. Tignan mo to, si ganito, ganyan. Tapos sa huli, lagi may patanong dapat. Ikaw, kailan mo planong baguhin yung buhay mo? Parang mga ganun lang. Kailangan may tanong palagi sa huli. Tapos link nung post na yun. Ganun lang yung pagsa-follow up via text. And sa pag-upsell, ganun lang din. Kailangan lang 2 questions lang. Tapang huli, closing question na din. Tapos kaya kailangan mo rin isali palagi yung sa tingin mo kung hindi mo i-grab, walang problema sa amin, marami pa akong na-assist. Para hindi ka mukhang naghahabol. Yun, para maramdaman nila na hindi ka naman naghahabol, pinupush mo pa rin sila na okay na, walang problema. Pero hindi in an offensive way. Yun yung lagi niyong tatandaan pag may kausap kayong prospect. Lagi dapat kayong friendly. Dapat hindi naman friendly, dapat naramdaman nila na yung maging komportable sila sa'yo. Yung naranasan nyo ba yung sa tao na pagkausap nyo ang sarap niya kausap kasi mabait siya, ganun siya kausap. Pero kailangan nasa inyo pa din yung flow ng usapan. Paano yun? Kapag magtatanong sila, kailangan pag sumasagot ka, may closing question sa huli. So ano sa tingin mo? Ganon.
And siguro mga 3 lang. Maximum kapag nagko-close din kayo, 3 lang. Pag nag-upsell kayo, 2 lang. 3 lang or 2 sagutin lang yung questions. Tapos sa huli, may closing question na. Ang kapag ginamit nyo na yung, so ano sa tingin mo? Mag-enroll ka ba or mag-upsell ka ba? Kasi wala namang problema sa akin. Naiintindihan ko. Walang problema. And no hard feelings. Ituturo ko na lang sa'yo yung next step mo kasi marami pa rin akong i-assist. Pagka ganun, balikan mo na lang ako kung sakali magpe-pay-in ka na. Pag magpe-pay-in pa lang, or pag upsell naman, walang problema, naiintindihan ko, hindi naman to sa pilitan, so i-grab mo ba siya? Kung hindi, walang problema, ganun. Kasi marami pa akong i-assist. Ganun lang yung ginagawa ko sa pag-upsell. Mas may i-apply nyo siya kung try nyo siya sa pag via call kayo tumatawag. Mas mapapractice nyo siya doon. Pag sa upsell kasi madali lang yung sa upsell. Pero mas mapapractice nyo yung pakikipag-usap pag nag-close pa lang kayo. Doon yung mas mapapractice yung pagiging kung paano maging friendly, pero hawak mo pa din yung flow ng usapan. So yun lang naman yung ginagawa ko, wala na naman masyadong sundin nyo lang talaga yung tinuturo din kung paano mag-close, paano mag-upsell. Sundan nyo lang, wala namang masama sa pagsunod. Pwede rin naman kayong, may tinatawag din akong seek, apply, and upgrade. Seek, hanap ka ng mga tips. Hanap ka ng mga tips kung paano mas magiging effective yung pakikipag-usap or pagko-close or pag-upsell mo. At saka pagpapapay-in, hanap ka ng mga tips. Tapos apply mo siya kapag ka nakita mong effective, habang ginagamit mo siya, i-upgrade mo. Upgrade mo siya in a way na isamahan mo siya ng sariling idea mo. Samahan mo siya kung sa tingin mo mas magiging effective to kapag ganito, dinagdagan ko ng ganito. Ganon yung lagi kong ginagawa. Seek, apply, and upgrade. Para palagi kang merong palagi kang merong bagong gimmick or bagong para makapag-pay in and makapag-follow up. Yun lang yung ginagawa ko. Seek, apply, upgrade. Seek, apply, upgrade. Tapos pili ka lang doon kung ano yung pinaka mas effective sa mga ginagamit mo. Yun lang, wala naman ako masyadong Nag-take note ba kayo? Sana nag-take note kayo doon sa mga sinabi ko para pwede nyo rin balik-balikan. And if ever na may mga questions kayo, pwede nyo namang tanong din kay Coach Carl na mismo. Yun. So, sana may natutunan kayo. May natutunan ba kayo sa akin? May naiintindihan ba kayo sa mga pinagsasabi ko? Kasi ako, hindi ko alam. Basta meron man. Yes, Coach. Yun. So, okay na to. Tapos na to, no? Apply nyo na lang yung mga tinuro ko sa inyo. Pwede nyo siyang gawin ngayong start nyo ngayong 29. Promise, madami magaan. Ay, hindi, joke lang. Baka kasi sisihin nyo pa ako pag wala kayo nakapit. Yes. Sige. Thank you. Sana marami kayo natutunan. Sana marami kayo natutunan sa akin and sana magkaroon din kayo ng basta apply nyo lang yung mga tinuro ko. So ano ba? Ako na ba mag-e-end? Baka may mga questions pa. Meron ba kayong mga questions? Hindi na kayo magtanong, mahihirapan lang. Meron ba kayong follow-up questions kung sakasakali? Para sagutin ko din kung sakaling sagutin ko hanggat makakaya ko. Pag hindi ko kaya, kayo nang bahala. Wala naman. May replay po ba? Hindi ko alam kung may replay to eh. May replay ba to? Hindi kasi ako nag-zoom masyado. Yes, may replay to. Ipopost to sa group natin. Ayun, ipopost naman daw pala. So, bukod doon, meron pa ba kayong question? Ano yung tanong? Ano daw sabi? Hindi ko makita dito. Paano flow nyo sa call pag-close? Ayan. Paano yung flow sa pag-close? Actually, isa pang gimmick ko sa pag-call, pag may kausap ako is, mo muna, in a friendly way, halimbawa ganito. Hello, pwede ko bang i-confirm kung si Bogart itong kausap ko? Ganun. Tapos pag sinabi niyang, yes po, ako nga po, ganyan. Sabi ko, hello, good afternoon or good morning. Bali, regarding lang dun sa finilapan mo na enrollment form,
sa pag-enroll mo sa Team Genuine, confirm ko lang kung anong oras ka makakapag-send ng enrollment fee mo. Kasi meron tayong cut-off ng 5 p.m. So, kailangan ko mag-note ng oras para hindi ka basta maalis dun sa promo slot natin. Gawa-gawa ko lang rin kasi yung promo slot na yun. Kasi para pandagdag din para pan-trigger din ng nila, ng sense of urgency. Ganun lang yung magiging flow nung una kong sa kanila bato. So, may mga magsasabi na hindi ganyan, or try ko po ng ganitong, or meron ding magtatanong, may objection. So, sagutin mo siya, yun nga, hanggang isa, dalawa, or pinakamarami na 3. Tapos sa pangatlo, closing question. Ganon, para hindi humaba. Tapos, sa pagka nag-commit naman sila ng or pag sinabi nila na hindi po muna kasi ganito po, bigyan mo pa rin sila ng ng hanggang 5 p.m. Sabihin mo, okay, sige, sakaling magbago yung isip mo, bibigyan pa rin kita ng chance na makahabol sa promo hanggang 5 p.m. Kung ayaw mo talaga, wala namang problema. Kung gusto mo hanggang 5 p.m., gawan mo muna ng paraan. Ganun lang yung nagiging flow, hindi mo kailangan pahabain. Basta masagot mo yung questions nila. Yun lang yung pinaka makakapagpapasali talaga sa kanila. Yung makukuha mo yung tiwala kasi nila habang kinakausap mo sila nang alam nilang parang approachable ka. Doon mo kasi makukuha yung tiwala nila. Pagka nararamdaman nila na genuine ka kausap, na maano ka naman kausap, tapos nasasagot mo pa. Kasi kahit ikaw naman pag may kausap kang tao, tapos nagtatanong ka, tapos nasasagot niya yung tanong mo, di ba? Ang galing naman ito, di ba? Parang may ganong factors. So, dapat ganun ka din. Dapat, kapag sasagot ka ng objection ng tao, dapat yung isasagot mo sa objection niya, isipin mo muna kung sa iyo ba sinagot yun, masasatisfy ka ba? Kung hindi, i-level up mo yung sagot mo. Kung oo naman, sige, sagot mo. Ganun lang yung nagiging flow ng usap ko din. Hindi mo kailangang habain or patagalin. Kasi medyo sayang na yung oras. Tapos, dire-diretso ka lang. Huwag ka munang magpapadala, halimbawa na pa-pay-in mo or na pa-enroll mo. Huwag ka munang magpapadala dun sa hype na tinatawag. Kasi, dapat may switch ka din dun sa pagiging halimbawa. Siyempre, ikaw pag may napapasali ka, medyo natutuwa ka kasi, may pay-in, yan. Huwag muna. Dapat pag natawagan mo, pag end ng call, nag-pay-in, next. Sunod-sunod, diretso ka lang. Para hindi mawawala yung focus mo. Para hindi, kasi, ewan ko kung ganun din kayo, pero pag ako before ganun yung ginagawa ko, tapos nagiging asay ako kapag may pay-in, biglang ganun, parang tinatamad na ako. Parang, dapat reward ka sa sarili ko, dapat magpahinga naman ako. May ganong factors akong hindi ko alam kung naranasan nyo rin yun may pay-in na naman ako, pahinga muna ako. Ganon. So huwag nyo gagawin yun. kailangan, kahit i-control mo muna yung emotion mo. I-anuhin mo muna. Huwag mo munang pansinin yung nag-pay-in or hindi, diretso, next. Tawag, next. Huwag kang magpapakontrol muna sa emosyon mo. Huwag kang masustuck dun sa masaya ka, or huwag kang masustuck dun sa huwag kang malulungkot kasi ang dami mo sinabi, hindi siya sumali. Ganun. Huwag. Basta pagtapos ng call, next. Kahit sumaling, next. Dire-diretso. Pagdating ng gabi, tsaka mo lang siya tignan. Tsaka ka matuwa. Para hindi ka mawawala dun sa focus na pay-in ako, mamaya na ako ulit kakausap. Reward ko yun sa sarili ko. Di ba may mga gano'n kasi naranasan ko din siya. Yung sobrang dami mo nang kinausap, tapos halimbawa nakausap mo 9. Tapos yung pang-10 nag-pay-in. Tapos biglang, pay-in na siya sa wakas. Pahinga muna ako. Ganyan. Isa pa lang, yun, deserve ko daw. Deserve ko pahinga. Isa pa lang napapay-in mo, 10 nakausap mo, tapos magpapahinga ka agad. Diba? Yun. Kaya tuloy-tuloy. Hanggat may oras ka pa, tuloy-tuloy. Para hindi masayang yung oras. Tumigil ka lang kapag magpapahinga ka na, talagang tutulog ka na, yun. Essential naman yun. Kailangan mo talaga matulog. Diba?
Pero kapag yung bawa hapon pa lang, tirik na tirik pa yung araw, 9 nakausap mo, isa nag-pay in, tapos, ang dami ko na nakausap, pagod na ako, pahinga muna ako, may nag-pay in na deserve ko to. Di ba? Parang, okay ka lang. Isa pa lang napapasali mo, porket sumali yung isa, yung 9, di mo na pinansin. Di ba? Sayang. Sayang yung magiging oras. Tuloy-tuloy ka lang, huwag mo munang pansinin yung saya or yung, huwag ka rin malulungkot kasi hindi sila nag-pay in. Kailangan tuloy-tuloy. Isa pa. Kailangan ang lagi mong isipin, isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Tuloy-tuloy lang. Tsaka ka na matuwa kapag ka, paggabi na, tsaka mo tititigan kung gano'n nakadami na papayin mo, tsaka kakiligin, tsaka ka magiging masaya para at least diretso tulog ka na, di ba? Ganun, wag kang mawawala sa focus. Yung hindi pa ako nga 'di ba dapat rest day ko, sabi ko charot, walang rest day sa wala pang resulta masyado. Ganun, diretso ka lang. Huwag yung deserve ko to. Pahinga muna ako mamaya ulit. Tapos yung mamaya mo gabi na. 'Di ba? Sayang. Tuloy-tuloy ka lang hanggang hindi pa natatapos yung araw o hanggat hindi pa yung oras talaga ng pagtulog mo. Ako nga tumatawag pa rin ako alas 12. Basta may pumapasok. Pag talagang antok na lang ako, doon lang ako tumitigil. Doon lang ako yung doon na lang ako yung i-ex ko na talaga kasi minsan na-addict na din ako. So kailangan ko pa din magpahinga, so tsaka ko lang si ex yung sa sheets ko, tsaka lang ako magpapahinga. Magpahinga ka pa din naman ng yung tulog. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na huwag ka magpapahinga na ganito, ganyan. Yung tulog. Sabi nga, yun yung sinasabi nga ni Ma'am Grace na paborito kong quote na sinasabi ni Coach Carl, yung pay now, play later. Yun lang. Ang dami nyo naman tanong. Isa-isa lang. Nasaan na ba yung mga tanong nyo na wala na? Bahala kayo dyan. So yun, meron pa ba kayong tanong or wala na? Ang dami na hindi ko na mabalikan eh. May mga tanong pa ba kayo? Sis, anong oras kayo nagsisimulang tumawag sa umaga at hanggang ano oras kayo natatapos sa gabi po? Pagising ko. Pagising ko, tapos tumitigil ako pag tutulog na ako. Pagka may dumadating, pagpasok, tawagan ko pa din. Kasi, actually, hindi ko ewan ko, wag niyo lang. Ewan ko kung dapat yung gayahin or hindi. Ginagawa ko. Kasi 'di ba meron dun sa time ng pagtawag yung 8 ganyan. Ako hindi. Pagising ko. Kasi mas maaga mo na matawagan. Halimbawa pumasok ngayon, mas maaga, mas fresh pa yung nilang sumali. Maging student. Pagising ko, tumatawag na ako. Titigil ako pag tutulog na. Ganun. Para hindi sayang yung oras. Yun nga, pay now, play later. Anong oras po kayo gumigising? Alam niyo ba, usually ako, nagigising ako ng alas 4. Meron naman siguro kayo yung karamihan sa inyo yung biglang naalimpungato ng alas 4, ganyan. Tapos ang unang-una kong hinahawakan yung cellphone ko. Kasi nakaswitch yung isa kong cellphone nakaswitch to dun sa page. So kahit nakapikit yung isang mata, sasagutin ko yun. Ganun. Tapos makakatulog ulit ako. Tapos pag nagising ako ulit, sasagot ako ulit. Ganun. Walang yung tulog ko eh. Basta pag kung anong oras ako hindi siya yung gantong oras, hindi siya yung ganto, gising na ako. Ganyan. Hindi. Pag natulog ako, nagising ako, kahit nakapikit pa isa mata, sasagutan ko yun kasi para hindi masayang. Tapos pagka yung gising ka, pero pag gising na talaga yung diwa mo na ganun, tsaka lang ako tumatawag. Huwag ka naman tatawag nung tulog ka pa, tapos kung baka kung ano-ano sabihin mo, di ba? Yung paggising na talaga yung diwa mo, pero kapag yung ganun lang yung ginagawa ko, via sa page, para hindi nasasayang. Kasi kahit alas 4, merong nagme-message. Meron at meron. Hindi may iwasan. Meron at meron. Kaya ako, pag yung bigla ko naalimpungan, naihi ako,
sasagutan ko pa rin yun. Tapos balik ako sa tulog. Tapos pag nagising uli ako, sagot. Ganun. So wala siyang specific time yung gising ko. Hindi siya, ewan ko. Madalas kasi talaga akong yung naalimpungatan. Basta pag nagising kayo, magsagot kayo. Yun, walang oras. Basta pag nagising ka, magsagot ka. Para hindi nasasayang. Ilang beses na nangyari sa akin yun na nagising ako, nagsasagot ako, tapos tulog. Pagising ko, yung sinagutan ko, kahit pikit pa isang mata ko, nagsanda pala ng payment. Diba? Buti na lang, sinagutan ko siya agad kahit antok pa ako. Kasi kung hindi, baka kanino pa siya lumapit, na-assist pa siya ng iba. Diba? So, nawalan pa ako. Or, diba, may mga ganong instances. So, buti na lang. So, yun. Ano ba yung questions niya? Okay, next is, paano po ba yung sa mga link ng video ni Coach Carl? Paano yung link? Hmm, Copy paste, what do you mean? Paano yung link? Paano mo paano mo siya ipang follow up? Ganun ba? Copy paste mo. Copy paste mo lang. Pang follow up mo. O yun. Copy paste mo. Follow up message. Tapos pinakababa yung link. Para sakaling ma-curious sila, open nila, papasok. Ang purpose dun din ay para rin pumasok din sila dun sa page para madagdagan yung ways mo ng pag-approach sa kanila. Meron kang message, meron ka rin sa page. Ganun. So, ano pa yung questions niyo? okay, next. Ano po ba usually mga tanong ng prospect? Legit ba? Legit po ba to? Hindi po ba to scam? Or ano yung mga products? Mga ganyan. Ewan ko kung dapat ko bang i-discuss yan sa inyo ngayon dito since ang tinuturo is, ang ano ko lang is via call. Pero yun, usually scam po ba or ano? Meron naman tamang sagot doon sa mga yun eh. Alam ko naman na ibigay na sa inyo ni Coach Carl yun. Yun nga, ang ginagawa ko lang, seek, apply, upgrade. Ina-upgrade, yung seek, dun nahanap ko yung sagot, di ba? Binigay sa akin yung sagot. Na-apply ko siya. Ina-upgrade ko siya naman na dinadagdagan ko yung script or binabawasan ko na sa tingin ko ay magiging effective. Di ba yung paano ko siya yung sa objection ng scam po ba to, ganyan. Di ba ang script dun is merong ganito kadami followers si Coach Carl Serrano, nasa sayo na kung iisipin mo ba na scam siya or hindi. After nun, kapag ka sinabi niya, sige po, ganito, gawan ko ng paraan, isasend ko pa rin talaga yung mga links. Kasi another sagot yun para sa kanila, yung scam ba or hindi. Common sense na lang, kumbaga na, dami naman yung followers. Hindi naman siya, di ba? Parang dapat palaging oo nga, no? Yung prospect mo. Pag sumasagot ka ng objection, point, dapat ganun palagi. Paano mo magagawa yun? Kailangan kapag sasagot ka ng objection mo, palagi dapat iisipin mo, pag ito ba sinagot ko or sinabi ko sa sarili ko, mas satisfy ba ako? Kapag hindi, yun nga, level up mo, ayusin mas ka ng maayos na sagot. Pero kung bago ka pa lang, sundan mo lang muna yung flow nung tinuturo sa pag-aano. Ako kasi minsan yun nga, mahilig ako mag-upgrade ng mga answers base sa mga, alam mo yun, parang huhulihin mo yung Pilipinong mga tao. Base sa nila, iniisip ko na, pag ito sinabi ko sa sarili ko, medyo perfect, naman ako, satisfied ako. So, subukan ko nga isagot sa kanila. Lang kayo, tawag dito, try lang kayo ng iba't ibang way or flow na magiging effective. Try lang kayo ng try, pero palagi na dapat isipin nyo na dun sa mga sagot na yun dapat hindi offensive and hindi naman defensive yung magiging dating.
Try lang kayo ng try. Try nyo sa isang linggo, ganito yung flow nyo. Sa isang linggo, ganito. Tapos compare mo kung alin yung mas naging, kung alin dun yung mas naging effective. Yun. Okay, Yun lang, ganun next lang yung is, ginagawa. so saan po makukuha yung link sa video ni Coach Carl na ginagamit niyo po sa follow-up? Sa Facebook ni Coach Carl. Sa Facebook niya, sa social medias niya, hanap ka doon ng pwede mong gamitin. Hingi ka lang ng permission kay Coach Carl na, Coach, gamitin ko to as pang follow-up, tong video mo na to. Ganun. Tapos gawan mo ng script. Lagay mo yung link sa ilalim. Text yun sa text via text. Ganun. Hanap ka lang dun sa mga videos niya. Sobrang dami naman ang videos ni Coach Carl dun sa sa social medias niya. Marami kang makukuha dun. Ganun din yung ginagawa ko. Once a week lang yun kasi magmumukha ka ng naghahabol na which is hindi dapat. Kasi yun nga, nasa atin yung opportunity pa din. Pero kailangan maging hindi na advisable nga yung magiging authoritative kung yung level mo hindi pa level na Coach Carl Serrano. Dapat palaging ang maramdaman muna ng prospect sa'yo is yung maganda naman pala, basta yung alam mo yung lumubog yung loob na sa'yo, nakukuha mo yung tiwala niya. Ganun. Okay, sige. No, next, gaano ka-frequent yung follow-up mo doon sa mga nag-check out na natawagan mo na hindi pa nag-pay in? Every day ba? Every 3 days? Or every payday? Every week. Once a week. Once a week kasama na doon yung sa payday. Once a week, halimbawa, kung 20, basta bilang ka ng 7 days kada 7 days. Ganyan. Pero pwede din naman once a week, tapos kung tatapatan ng wala pang isang linggo, payday na, magpe-payday na, kinabukasan payday na. Okay lang naman yun, basta nga meron kang yung script, halimbawa, yung script or yung isasend mo sa kanya. Okay lang naman yun. Para para ang labas lang is nagkataon. Hindi mo pwedeng gamitin yun ng paulit-ulit kasi mahahalata ka na masyado. Kaya isang beses mo lang siya gamitin. Tapos after this sa prospect na yun, bagong prospect naman. Yun. Okay, sige. So, anong follow-up mo kapag sinabi nila sa call na mag-i-enroll mamayang 5 p.m. pero hindi pa din nag-enroll? Yung pa din, sa chat pa din, tanungin mo sila halimbawa, after ng 5 p.m., message mo sila, nakapag-send ka na ba ng payment mo? Ganon. Tapos kapag dalawa lang naman magiging sagot doon, it's either hindi sila sasagot, or it's either hindi na po muna kasi ganito po ganyan, may nangyari pong ganito, ganyan. Kapag ganon yung naging sagot nila, kahit ano man may namatay po sa amin, lumagyo po, or tanong mo sa kanila kung okay, pero interested ka pa ba sumali? Interested ka pa ba makapag-enroll? Pag sinabi nila na yes po, interested naman, anong date sa tingin mo ikaw makakapag-send talaga ng payment? Pag nagbigay sila ng date, pwede mong sabihin na hindi ko masisigurado sa'yo kung makukuha mo pa yung promo nitong araw na to. Pero subukan mong gawa ng paraan within 24 hours ulit. Kasi kung yun natawagan mo naman is kakapasok pa lang, wala pang 24 hours, pwede pa yun. So, hindi ko masisigurado na maibibigay ko pa yung promo na to sa'yo sa araw na yon. Pero subukan mo munang gawan ng paraan within 24 hours. Ganon. Tapos balikan mo ako kung ano man yung maging resulta. Ganon. Tapos, pag sinabi nyo, sige po, ganito, ganyan. Tapos kapag bumalik sila sa'yo, na sinabi nila na wala talaga silang pwede mong, ako sa akin ginagawa ko is, ano ba sa tingin mo yung date na makapag-send ka na talaga ng payment? Pag sinabi nila na sa ganitong araw pa po, kino-consider ko na yun as not now na eh. So, tsaka binabawi ko na lang siya sa follow-up din. Hindi ko na siya inaantay na ang sinasabi ko lang sa kanya is, okay, sige, kung makakapag-send ka ng payment sa eksaktong araw na binigay mo, ibibigay ko sa yung promo. Pero hindi ko na siya kino-consider na inaalagaan ko lang pa rin siya sa follow-up. Tapos, kung maalagaan talaga siya, talagang decided talaga siya na mag-enroll,
tsaka mo sila tsaka sila sasali. Kung talagang kung talagang nasagot mo yung mga questions nila and kung talagang decided naman silang mag-enroll. Ganun. Actually, hindi ko binibilang, hindi ko inaano yung mga nangangako sa akin na magpe-pay in. Kasi yun nga, bukod sa ayaw ko magpadala dun sa emosyon ko na, hintayin ko na nga ito, mamaya na ako magsasagot. Ganun. Kasi medyo mamaya na nga ako, antayin ko na nga lang to. Ganun, balikan ko na lang to mamaya. Bukod doon, ayoko hindi ko ginagawa yun para hindi rin ako mawala sa focus. Bukod doon, hindi ko siya inaantay kasi kapag inantay mo siya or inasahan mo siya, tapos hindi siya madi-disappoint ka lang. Kailangan palaging, ang goal mo ay yung pa-pay-in mo ngayon mismo. Pag tumawag ka, sinabi niyang mamaya, next, ang goal mo dun sa isa pa din, mag-pay siya ngayon mismo. Ngayon, kung sinabi yung mga nagsabi ng mamaya po, ay nag-enroll naman, okay, maganda. Next ulit, dire-diretso lang. Huwag ka munang magpapahype sa feeling mo na, kaya doon sigat, may na ako sasagot. Diba? Kasi nawawala ka sa focus. Ganun. Okay, next. Lahat ng nakapanood na ng upsell na video ay sa tawag mo po pina-follow up kung mag-upgrade sila? Ano daw? Ulitan nga. Lahat Lahat ng ng nakapanood na ng upsell na video ay sa tawag mo po pina-follow up kung mag-upgrade sila? tinatawagan ko sila. Tinatawagan ko sila kapag halimbawang tapos na sila. Tawagan mo. Tawagan mo pa din. Kapag ka naman sinabi nilang sige po, mag-upsell na po ako sa text, sa chat pa lang. So, mas okay. Yun lang. Tawagan mo kapag ka mag-upsell ka na. Tawagan mo. Kapag ka sinabi naman nila dun pa lang, wala tayong magagawa. Mag-upsell pa rin naman yun in the future. Kung itutuloy nila yung negosyo. Hindi na dapat kasi pinapahaba yung pag-upsell kasi upsell lang naman. Upsell lang naman yung mag-upsell at mag-upsell na yun. Kung itutuloy niya yung negosyo. Although mas malaki yung benefits upsell, hindi na dapat pinapahaba yung usap pag sa upsell na. Yun. Kapag OFW po, paano ang way nyo para matawagan? Hindi ko na tinatawagan yung mga OFW kasi wala akong pantawag. Alagaan mo na lang ng follow-up through chat. Yun lang. Kapag hindi, yun kasi may ganun kasi talaga na yung mga hindi na talaga matatawagan yung mga number, hindi talaga sumasagot. So, tuloy-tuloy mo pa din yung follow-up, malay mo naman. Pero kung yung number ay pang roaming, hindi ko na siya napapansin masyado, hindi ko na siya natatawagan since wala naman akong pang roaming. Usually naman kasi yung mga roaming na yun nasa page din. Kaya mas okay kasi pumapasok din sila sa page. Pero kapag ka roaming number, hindi ko na sila napa-follow up masyado through call. Text, hindi rin kasi medyo So bawi ka na lang. Bawi ka na lang dun sa mas kailangan mo na lang ibawi mo na lang yun sa ibang prospect. Okay, next. Halimbawa po 10 days pa yung ipinangako niyang date na mag-pay-in. Sasandan mo pa rin ba siya ng follow-up in between days na yon? Lahat, kahit nangako or hindi, alagaan mo ng follow-up. Kasi dun nga lalaki yung conversion rate mo. Kasi, di ba sabi nga meron akong isang napanood na ni Coach Carle, na apat nga ba, kung hindi ako nagkakamali, yung prospect, makukuha mo yung prospect kapag apat na approach, ganyan, or kumbaga makukuha mo yung tiwala nila kapag nakikita nila na consistent yung pagka-follow up mo. Kahit sabihin nilang, no means not now. Kahit sabihin nilang hindi po muna. So, hindi ibig sabihin nun, hindi mo ipa-follow up. No means not now. Pwede hindi ngayon, bahalay mo, biglang bukas pala. Diba? Alagaan mo pa din ng follow-up kahit sinabing hindi po muna. Follow-up pa din. Follow-up ka na follow-up. Kasi nga, no means not now. Madaming
alam niyo ba marami akong naging pay-in. Hindi ko kasi ano yung papakita yung hits ko eh. Yung mga pay-in ko, meron ditong nung 1 pa, nung 2 pa, mga ganun. Naalagaan lang ng follow-up. Kasi ginagawa ko nga rin yung follow-up through text. So, yung mga, actually, meron naka-attach doon, di ba? Sa, naka-compile ko na yung binigay kong script sa inyo, naka-attach doon yung sinabi ko. Tapos, matagal na rin siya. Kailan ko ba ginawa yun? It's 15. Matagal na din yung mga prospect. So, naalagaan yun nga, na-follow up lang sila, kaya sila nag-pay in. Ano daw? Hindi ko nakita yung ano. Basta yun, alagaan mo lang ng follow up. Hindi porket sinabi nilang hindi po muna. Titigilan mo na ng follow up. Dapat mas makita pa rin nila na consistent ka. At saka ang ano din ng follow up, ang kahalagahan din niya is kahit via text or via na hindi man sila sumali nung time na yun, pag nagfa-follow up ka kasi, nakikita nila na bukod sa hindi ka lang active nung kausap mo siya, nakikita nila na dun sa follow up mo, na araw-araw pala, merong mga nagkakaroon ng result. Kaya sabi ko yung mga testimonies, yung mga nag-post na ganito na po yung kinita ko. Para makita nila na araw-araw pala talaga merong kumikita pa din. Ganon. Next is, ano palang gamit mong network, Globe or Smart? Kasi sa Globe nauubos ang unlimited ko. Kaka-text. Excuses yan eh. Sinasabi mo, excuses na yan eh. So, kung naubos yung load mo, anong gagawin mo? Load ka ulit. Di ba? Kung naubos yung pan-load mo, tapos gusto mo naman na makarami, load ka ulit. Or kung wala ka ng pan-load, bawi ka sa chat. Gawin mo ng paraan hanggat maaari. Excuses kasi yung tanong mo na nauubos yung load mo sa... Or magpalit ka. Palit ka ng SIM. Palit ka ng ano bang gamit ko dito. Naka-smart ako. Smart. Palit ka ng smart. Naka-unli yun. Unli ako sa lahat ng network. Hindi ko lang alam kung may roaming. O yun. 299 daw. Good for one. O yun. Hanap ka ng yung unlimited. Baka naman kasi, unlimited ba yan sinasabi mo kung nauubos? Hindi unlimited yan. Yan yung scam. Kung nauubos yung sinasabi mo, kaka-text. Tapos unlimited daw. Diba? So, excuses kasi yung sinasabi mo na nauubos yung pan-text mo, kaka-message. Pag nauubos yung pan-text mo, load ka ulit or palit ka ng network or bawi ka sa chat. Ganun. Nag-upsell din po ba kayo sa mga Palawan or remittance na nag-send ng payment? Nag-upsell? Oo naman. Oo naman, ma-upsell mo rin yun. Kasi hingin mo yung pag nag-upsell ka, kailangan hingin mo yung information din niya. Halimbawa, nagsanda siya sa'yo ng payment niya, 2,500. Tapos, pag sinend mo yung upsell, send mo na yung upsell script, tapos isunod mo yung info niya na ipapa-fill up mo sa kanya na so, pwede mo sabihin na, send mo rin pala sa akin tong information mo na to para sa magiging account mo sa Team Genuine. Ganon yung name, contact number, tapos yung email address. Diba? Yun, ipasend mo rin sa kanya yun. Sabi mo, unahin mo na to. Para may number ka na. Pag sinabi niya ng tapos na, tawagan niya na. Ganun. Pipila ulit. Next, kadalasan ba nang napapapiin mo ng upsell at enroll? Karamihan chat or call? Both. Upsell? Ano daw ulit? Kadalasan ba ng mga napapapiin mo at na-upsellan mo, karamihan chat ba or call? Ano ba yung mas marami? Mas maganda sa call kasi nasasagot mo nga yung objections nila, nakikita nila yung tonality mo,
nagkakaroon sila ng first impression sa'yo kung anong klase kang tao habang pinakausap mo sila. Na yun nga na, ay, friendly naman siya. Diba? Nagiging comfortable siya sa'yo. Kaya mas maganda sa call. Sa call kasi, hindi mo na antayin yung re-reply niya. Hindi kagaya sa chat. Antayin mo pa mag-reply siya, may possibility pa na i-seen ka. Sa call, hindi dire-diretso yung conversation niya. Kaya mas maganda sa call. And mas malaki yung possibility na mag-pay in through call pag sa call. Ano pa? May questions pa ba kayo? Pag Wala ka na. nag-spam ako ng text, nawawala yung pagka-unli. Hindi na daw normal ang paggamit ko ng serbisyo. Sa Smart, wala namang ganong issue. Wala namang ganun sa Smart. Nawawala yung pagka-unli. Baka naman, ha? Ngayon lang ako nakarinig yun, unlimited, tapos nawawala yung pagka-unli. Baka yung unli na sinasabi mo is TriNet lang. Baka unli siya sa Smart, sa Sun. Ganun, Smart, Talk and Text, Sun. Pero hindi sa Globe, ganyan. Baka ganun yung ano mo. I-check mo kung ano yung niload mo. Para alam mo kung unlimited. Dapat unlimited to all networks. Ganun, only call, only text. Para hindi na sasayang. Pero mag-Giga Life ka daw. Oo, Giga Life, ginagamit ko din yun. Through website conversion lang po ba galing yung lahat ng mga prospects mo? Hindi. Tawag dito. Yung mga pumapasok, yung mga pumapasok sa sa chat, sa messages, dun sa, yung mga naanahan ng ads. Yun, wag mo sasayangin yun kasi bukod sa naka-ads yun sa, kung hindi mo siya maasikaso, sayang. 'Di ba? Yung mga galing sa sheets, galing sa chat, yun, dun nanggagaling yung mga napapa-enroll ko. Galing sa ads lahat. Kaya hindi mo rin siya dapat sinasayang kung naka-ads ka man kasi yun, sayang. Ayun, madami naka-giga video. Pag bomba text po. Hindi ako aware dun sa bomba text nyo na yan. Basta tinitignan ko kasi kung ano yung features nung unli nila, kung unli text to all or unli call to all. Tapos yun na yun. Search ka kung ano mas magandang search ka sa Google, sa Facebook. Sa Google lang pala. Search ka kung anong magandang pantawag or pantext. Wala na rin ata ang mga questions. Yan, wala na ba kayong questions? Wala na, tutulog na ako. Wala kayo. So yun po, wala na kayo namang questions. Ano na lang. Dapat nag-take down kayo ng notes para balikan nyo na lang ano yung iniinom ko. Kape. Para sa mas mahabang mano-mano na sagutan. Asan yung sinasabing script? Na kay Coach Carl. Paano gumanda? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko. Pag madami kang pay-in, gaganda ka talaga. Pag madami kayo ng pay-in, para nawawala yung stress ko sa buhay. Aray ko. Yun. So, wala na kayong questions. Kung wala na kayong questions, yun. Take down na, anuhin nyo na lang yung mga notes nyo, balik-balikan nyo para meron kayong guide. Nasaan na ba yung ano? Okay, sige. So, picture-picture na lang siguro mga kampiyon. Sige, full screen ko na lang. And then signature pose. Wait lang, kami yung walang camera. Okay, sige. So, meron na tayong 3 shots. Okay, 1, 2, 3. Smile. Next batch.
1, 2, 3, smile. Next, 1, 2, 3, smile. So, okay na. Ayan. So- Thank you and good evening sa inyong lahat. Bayadan niyo ako ha. May talent fee ako eh. Sorry. Okay, thank you, Sis Luisa. So, marami kaming natutunan sa iyo. So, winners apply agad yung mga tinuro sa atin. Good night. God bless. Bye!